Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Diyos Ama na sa amin ay nagmamahal. Nung kami ay napalayo mula sa iyo, Panginoong Diyos, at lumakad kami sa kasalanan, at nararapat kami sa iyong puot at kahatulan, inalis ng Panginoon ang iyong puot at kahatulan na nararapat mapunta sa amin dahil sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Nilinis mo po ang aming mga kasalanan sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon magpakailanman. At niligtas mo po kami mula sa kahatulan at sumpa na wala po kaming anumang ginagawa. At naging mga anak mo po kami, Panginoong Diyos. Binigyan mo po kami ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa iyong walang hanggang kaharian. Kaya sa iyo lamang po, Panginoong Diyos, kami nagpapasalamat, nagpupuri at nagluluwalhati dahil sa lahat ng mga biyayang ito. Sa mga sandaling ito, kami po na natubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay sama-samang nagtitipon sa iyong harapan, na nagpupuri sa iyong biyaya, nag-aaral ng iyong salita, at nakikibahagi sa fellowship kasama ang mga banal at ang Panginoon. Salamat po sa mga biyayang ito. Naniniwala po kami na ang iyong Espiritu, Panginoong Diyos, ang kasama namin sa oras na ito. At sa huling oras ng iyong plano, Panginoong Diyos, ang mundo po ay mas nadaragdagan ng pagiging magulo at mas nagiging makasalanan. At ito ay mapanganib na mundo kung saan hindi namin alam kung anong mangyayari sa isang araw. Ngunit salamat sa iyong biyaya dahil kasama ka po namin. Pinuprotektahan mo po kami at ginagabayan mo po kami sa pamamagitan ng iyong salita at katotohanan. At kahit na hindi namin magawang maipangaral ang Ebanghelyo at hindi kami makapagtipon ng malaya dahil nasa ilalim pa rin kami ng labis na pagkontrol dahil po sa pandaigdigang salot, subalit salamat po sa paggising mo po sa aming mga isipan upang mas umasa po kami sa iyo, mas ibigin namin ang iyong mga salita at ipangaral namin ang Ebanghelyo ng Panginoon. Lahat nawa ng mga brothers at sisters na wala ngayon dito ay samahan mo po, Panginoon, sa bawat lugar. Naway ibigin namin ang iyong mga salita at sundin namin ang mga ito. At turuan mo po kami kung ano ang nararapat sa amin upang masalubong namin ang Panginoong Hesukristo na malapit na ang pagdating. Pakiusap, protektahan mo po kami, Panginoon, ang bawat mga churches sa buong bansa at sa buong mundo. At naway kumilos ka at tulungan kami na maisakatuparan ng iyong banal na misyon hanggang sa huli. Tulungan mo po kami na maunawaan ng iyong mga salita at banal na kalooban, Panginoong Diyos, na nais mo pong ihayag sa amin sa mga sandaling ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat po sa ating choir dahil po sa inyong kasipagan. Ngayon, tignan po natin sa Biblia, Awit chapter 2. Mga Awit chapter 2, mula verse 1, verse 1 hanggang 4, babasahin ko po. Bakit nagsasabuatan ng mga bansa at sa walang kabuluhan ng mga bayan ay nagpaplano? Inihanda ng mga hari sa lupa ang kanilang sarili at ang mga pinuno ay nagsasangguni laban sa Panginoon at sa kanyang binuhusan ng langis, na nagsasabi, ang kanilang panggapos ay ating lagutin at itapon ang kanilang mga panali mula sa atin. Siya na nakaupo sa kalangitan ay tumatawa at ang Panginoon ay kumukutya sa kanila. Tinlakay ko po noong nakaraang linggo at ipagpapatuloy ko pong talakayin ang mga hindi ko po natapos. Ang pamagat din po ng ating sermon ngayong linggo ay maganda para sa ikalawang pagdating ni Kristo, kung saan ang nilalaman ng sermon ay parang walang masyadong kinalaman sa ikalawang pagdating ni Kristo. Maring isipin ninyo na bakit ganito ang pamagat? Bakit maganda para sa ikalawang pagdating ni Kristo?
Anyway, ang lahat naman po ng mga salita na ating pinag-aaralan ay para sa paghahanda para sa ikalawang pagdating ni Kristo. Hindi lamang basta darating po sa anumang oras ang Panginoon. Kaya nga, nagbigay ang Panginoong Hesus ng mga detalye tungkol sa mga tanda bago ang pagdating ng Panginoon sa luma at bagong tipan para po malaman natin kung gaano na tayo kalapit sa araw na darating na ang Panginoon. Nasa panahon na tayo kung saan ang lahat ng mga tanda ng ikalawang pagdating ng Panginoon ay naisakatuparan na. Kaya dapat nating alamin kung anong uri ng tao ang nararapat sa atin at dapat nating isipin ng detalyado ang tungkol sa mga bagay na mangyayari, ang ikalawang pagdating ni Kristo at ang mga pangyayari sa mga huling araw. Kaya nga, gaya po ng alam na natin, nilalang ng Diyos ang tao ayon po sa kanyang larawan. At mula sa halamanan ng Eden hanggang sa aklat ng Apokalipsis, may kasaysayan po ng sangkatauhan na itinakda ang Diyos. At ang layunin at plano ng Diyos para sa tao ay natupad sa kasaysayang iyon. Ang kasaysayan ay para po matupad ang plano ng Diyos. Kaya sa English, ito po ay history. His story. Ang mahalaga sa kasaysayan na itinakda ng Diyos ay ang katotohanan na ang mga plano at layunin ng Diyos ay matutupad. Ngunit hindi lamang ang pagkilos ng Diyos sa kasaysayan, kundi maging ang dyablo na kanyang kaaway ay patuloy na humahadlang sa gawain ng Diyos simula rin po sa halamanan ng Eden hanggang sa katapusan ng mundo. At dapat nating malaman na ipinapahintulot ito ng Diyos. Kung titignan niyo sa halamanan ng Eden, sinabi ng Diyos kay Adan na pamahalaan at protektahan ang lahat. Ngunit, huwag kainin ang bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng masama at mabuti. Ngunit, tinukso ni Satanas si Adan at bumagsak po siya. Ipinahintulot ng Diyos na matukso ni Satanas si Adan. Alam niyo po, kumikilos yung robot ayon sa inilagay ng may-ari sa kanya bilang program. Subalit hindi ginawa ng Diyos ang tao na gaya po ng robot, kundi binigyan ng tao ng ganap na kalayaang pumili. Ito po yung tinatawag na free will. Kaya nga, maaari kayong sumunod sa Diyos o suwayin ng Diyos. Ibigin ng Diyos o tanggihan ang kanyang pag-ibig. Makinig sa salita ng Diyos o makinig sa dyablo na laban sa Diyos. Kaya ipinapahintulot ito ng Diyos simula pa noon sa halamanan ng Eden. Ipinahintulot ng Diyos sa tao na mahalin siya ayon sa kanilang sariling kalooban. Sundin ang kanyang salita at ilaan ang kanilang buhay sa plano kung saan kumikilos ang Diyos. Kaya nga, kung saan kumikilos ang Diyos, tandaan natin, naroon din po ang dyablo na walang pagod na kumikilos. Kumikilos ito laban sa gawain ng Diyos. Kaya nga dapat nating malaman kung ano ang ginagawa ng Diyos. Ngunit sa kabilang banda, kailangan din nating malaman kung ano ang ginagawa ng dyablo. Sa 2 Corinthians chapter 2 verse 11, sabi, "At ito ay aming ginagawa upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi mangmang tungkol sa kanyang mga balak. Kaya huwag kayong padaya sa mga pakana ni Satanas." Hindi dahil hindi natin alam ang kanyang mga balak, at alam niyo po, sa panahon natin ngayon, maraming mga mandaraya. Kaya nga, maraming naluloko ngayon at nawawalan ng mga ari-arian. At yung iba pa nga nagpapakamatay pagkatapos pong maloko. May nagsabi po na maraming mga tao sa ngayon ang gumagawa ng scam gamit po yung coronavirus. Dahil magaling mandaya ang mga scammers, marami po talagang naluloko. Hindi ko po alam kung gaano katalino ang dyablo, pero sa 2 Corinthians chapter 11, simula sa verse 14, sabi po,
maging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag, na ang kanyang mga ministro naman ay nagpapanggap na mga ministro ng katwiran, at hindi nakapagtataka, sapagkat maging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Ang masamang diablo ay gaya ng halimaw, ngunit sabi sa Biblia, may mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na may damit tupa. Mapagpakumbaba nila at napakahinahon. Kaya nga dinadaya ni Satanas sa mga tao gamit yung pamamaraang gaya nito. Kaya mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Lumalapit sa inyo may damit tupa, ngunit sa loob ay mga ganid na asong gubat. Kaya kung ayaw nyo na madaya ni Satanas, dapat na malaman natin kung ano ang ginagawa niya. Maging sa ngayon, maraming mga tao ang nadyasabi na naniniwala sila sa Diyos, ngunit ang katotohanan, ilan sa kanila ang nadaya na ni Satanas. Ang mga Israelita, pinili sila ng Diyos. Ipinakita ang gawain ng Diyos sa kasaysayan ng halos 2,000 taon mula kay Abraham hanggang sa unang pagdating ng Panginoong Hesus, at nagsalita siya sa kanila sa pamamagitan ng mga propeta. Gaya ng alam natin, ang mga Israelita ay mas nakinig sa mga bulaang propeta kaysa sa sumunod sa salita ng Diyos. Sinubukan ng mga Hudyo na maghimagsik laban sa Diyos at sinikap nilang patayin si Moises na nagligtas sa bayan ng Israel, na sila ay inalipin sa Ehipto sa loob ng 400 taon. Sa loob ng 40 years, sa pamamagitan ni Moises, ginamit siya ng Diyos, pinangunahan niya ang mga Israelita patungo sa ipinangakong lupain ng Kanaan. Ngunit sabi nila, bumalik na tayo sa Ehipto. Gumawa tayo ng mga gintong Diyos-Diyosan at paglingkuran natin sila. Sila ang mga Diyos-Diyosang gumabay sa atin. Maisip natin, paano kaya nila nagawa iyon? Ang mga Israelita lang ba ang gagawa ng gayon? Ngayon po, sa panahon natin, habang ikinakalat ang ebanghelyo sa buong mundo, hindi rin tumitigil ang diablo. Kaya nga, hinihiwalay ni Satanas ang tao sa Diyos. Alam natin na pinapasuway ng diablo ang tao sa salita ng Diyos. Kaya nga, ngayon, ang panahon kung kailan kumikilos ang diablo sa panahon natin, sa huling araw. Sa Revelation chapter 12, sa verse 9, sabi doon, ang itinapon, tinatawag na diablo. Sa verse 12, sabi, magalak kayo, o mga langit, at kayong mga naninirahan dyan, kabagabagang lupa, at dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking puot. Sa Luke chapter 10, ginawa ito ni Jesus, sinabi niya, nakita ko si Satanas na hulog, na gaya ng kidlat mula sa langit. Paano po? Kumikilos si Satanas upang kumilos ang mga tao laban sa Diyos, upang ang mga tao sa sanlibutan ito ay huwag maligtas. Si Satanas ay kumikilos upang gamitin ang bawat paraan ng pagkasira upang mapuksa ang mga tao. Kaya nga, dapat nating alamin kung ano ang ginagawa ng diablo. At marami pong mga binabanggit sa Biblia tungkol dito. At ngayon po, nais ko pong sabihin sa inyo, ang tungkol po sa nangyari po dati pa. Noon pa, ibabahagi ko lang po. Para po sa akin, hindi po ito isang lumang kwento, pero halos 50 years na po ang nakalipas. Sa panahong iyon, nangaral po ako sa bayan ng Mokpo. Halos nasa Mokpo po ako, 3 taon din po rin ako na nangaral sa Guangzhou, at ito po ang naranasan ko habang nangangaral ako sa bayan ng Mokpo. Sa panahong iyon, may isa pong bangka na pumupunta sa isla ng Jeju mula po sa bayan ng Mokpo. Isa po itong malaking bangka. Maraming mga tao ang nagpapabalik-balik mula po sa isla ng Jeju. Pero sobrang tagal po ng biyahe sa panahong iyon. Ano pong nangyayari sa bangka? Marami pong mga magnanakaw sa loob. Dahil nahihilo po ang mga tao habang nagbabiyahe, yung pong bangka sa dagat, at minsan nakakatulog sila. At ang mga magnanakaw ay sinasamantala ang sitwasyong iyon para mandukot. Dinudukutan po nila ang bulsa ng ibang mga tao. Kaya maraming mga bagay na gano'n na nangyari. Pero ang nangyari ay ang kwentong narinig ko po. Nangyari po ito talaga. Yung pong chief of police ng isla ng Jeju ay nagkataon na nasa bangka. Pero isang mandurukot po ang nagnakaw sa kanyang pitaka. Hindi po natakot yung pong
magnanakaw o yung mandurukot. Police chief, yung pong kanyang dinali. Kaya maaring kalaunan, gaano kaya nagalit o nasaktan yung pong chief of police? Kaya sa oras na nakarating po yung pong chief of police sa isla ng Jeju, hindi niya pinayagan ang sino man na bumaba sa bangka at sabi niya, isuko mo ang iyong sarili. Susuko kaya ang magnanakaw? Ngunit, nagbigay po ng kondisyon ng chief of police. Nangako siya sa harapan ng maraming mga tao. Sabi niya, kapag sumuko ka, hindi lang kita patatawarin, kundi bibigyan din kita ng magandang trabaho para makagawa ka ng mabuting mga bagay simula ngayon at mabuhay ng may mabubuting mga bagay sa hinaharap. Nangako ang pinuno ng pulisya. Alam niyo po ba kung ano ang sumunod na nangyari? Siyempre, hindi niyo po alam. Sumuko po yung magnanakaw. Ako ang nagnakaw, sabi niya, ng pitaka ng chief of police, pinuno ng pulis. Talaga po, matapang ang magnanakaw na ito at hindi ko maintindihan ang teknikal na aspeto nito. Matapang na mandukot. Ngunit dakilang tao ang pinuno ng pulisya. Bilang chief of police, dakilang tao ang makahuli sa magnanakaw na ito, pero dakilang tao ang chief of police talaga. Ngayon, paano siya napasuko ng pinuno ng pulis? Hindi lamang siya nagpatawad, binigyan din siya ng magandang trabaho. Kaya sumuko ngayong magnanakaw. Hindi lang siya pinatawad ng pulis gaya ng kanyang pinangako, kundi binigyan talaga ng magandang trabaho. Ngayon, ano pong trabaho ang ibinigay sa kanya? Ano kaya? Isipin niyo po kung gaano siya kamaparaan sa pagnanakaw sa pera ng ibang tao. Kaya simula sa oras na yon, tinuruan niya ang mga pasahero ng mga bangka na patungong isla ng Jeju ng mga paraan para hindi manakaw o madukot ang mga pitaka nila. Kung alam nyo ang kakayahan ng mga magnanakaw, hindi mananakaw ang mga pitaka ninyo. Yun ang kanyang naging trabaho. Maraming mga tao ang iningatan na ang kanilang mga pitaka simula noon. Kaya ito pong kwento medyo nakakatuwa, di po ba? Tama po ba? Kaya, kung ayaw po talaga ninyong manakawan at ayaw ninyong madaya ng manduloko, simple lang, kailangan nyong malaman ang kanyang mga strategy o pamamaraan. Gayon din naman po, upang hindi kayo madaya ng dyablo, dapat nyong malaman ng mga paraan ng dyablo. Sa 2 Timothy chapter 3 mula verse 13, sabi po, subalit ang masasamang tao at ang mga mandaraya ay lalong sasama ng sasama, sila'y mandaraya at madadaya. Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniniwalaan. Yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. Ilan ito sa mga salita na sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Mandaraya ang mga tao sa mundong ito. Dinaraya sila at nabubuhay sila ng gayong kasama paulit-ulit na sitwasyon. Nandaraya sila at nadadaya. Ngayon ang problema, kapag kayo ay nadaya spiritually, yun po yung mahirap. Kapag ang dyablo ang nakapagdaya sa inyo, hindi na kayo dapat, wala na, mawawasak ka po talaga. Kaya, ang sinabi ni Apostol Pablo, hindi kayo dapat madaya ng sanlibutan at hindi din dapat kayo madaya ng dyablo. Kung ayaw niyong madaya, pag-aralan ninyo ang salita ng Diyos. Kaya sabi, manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniniwalaan. Alam niyo po, yung pong puno, hanggat malalim ang ugat ng puno, ayos lang kahit magkaroon ng maraming bagyo. Ang mga taong malalim ang pagkakatanim sa salita ng Diyos ay hindi babagsak kahit subukin ng dyablo na pabagsakin sila dahil malalim ang ugat nila. Ibig sabihin, ang kanilang mga puso ay nakatuon sa gawain para sa Diyos. Sa huling panahon, ang dyablo ay gagawa ng kanyang huling pagkilos, ngunit hindi napapansin ng mga tao. Dapat nating malaman bilang mga Kristyano kung paano matutupad ang plano at layunin ng Diyos sa panahong ito. On the other hand, kailangan din nating malaman kung ano ang ginagawa ng dyablo laban sa gawain ng Diyos. Pinuksan ng Diyos ang mundong ito sa pamamagitan ng tubig noong napuno ito ng kasalanan. Iyon po ay sa panahon ni Noe. Pagkatapos ng halos 500 taon pagkatapos ng baha, yung mga inapo ni Noe ay umunlad at nagtipon sila sa lupain ng Shinar, sa lugar ng mga ilog Euphrates at Tigres, kung saan naroon dati yung pong halamanan ng Eden.
Sabi nila, hali kayo, magtayo tayo ng isang lungsod at isang tore. Baka tayo magkawatak-watak sa ibabaw ng buong lupa. Isa itong pagsubok sa Diyos. Sabi nila, hali kayo, magtayo tayo ng isang lungsod at isang tore na ang taluktok nito ay hanggang sa langit at gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili. Kaya pinapanood sila ng Diyos mula sa langit. Tignan nyo sila. Hindi lang natin basta hahayaang gawin nila ito. Kaya ginulo niya ang kanilang wika at ikinalat sila. Alam po natin ito. Tama po. Pagkatapos nito, pinili ng Diyos si Abraham at gumawa ng bagong kasaysayan. Sinimulan niya ang kasaysayan ng bayan ng Israel. Sinugo si Kristo sa mga Israelita gaya ng ipinangako. Ngunit hindi tinanggap ng mga Israelita ang Mesiyas na ipinangako ng Diyos, kundi tinanggihan nila ang Mesiyas. Ipinako sa krus, pinatay sa pamamagitan sa kamay ng mga Romano. Sinabi po ng gobernador ng Roma na si Pilato 3 beses inosente si Jesus. Paano ko papatay ng isang inosenteng tao? Ngunit sinabi ng mga Hudyo, patayin siya, ipako siya sa krus. Ang mga relihiyosong Hudyo at ang walang alam na mga Israelita ang nagpako at tumanggi sa Kristo at tagapagligtas na sinugo ng Diyos. Pinili sila ng Diyos sa loob ng 2,000 taon mula sa panahon ni Abraham hanggang sa panahon ni Jesus. Ngunit dahil sa kasalanang ito, ikinalat ng Diyos ang Israel sa buong mundo at nagkaroon sila ng masamang kasaysayan sa mundo sa loob halos ng 2,000 taon. Ito po ang resulta ng pagtanggi kay Kristo. Ngayon, hindi nyo ba alam kung bakit tinanggihan ng mga Israelita ang Kristo? Ito po ay dahil sabik sila noon na naghihintay sa pagdating ng ipinangakong Mesiyas ng Diyos, ang Kristo. Ngunit ang Mesiyas na inaasahan nila ay ang siyang sasakop sa Imperyong Romano, na noong panahong iyon ay ang pinakamakapangyarihang pinuno ng mundo at umuusig sa Israel at itatayo ang kaharian ni Kristo na nakasentro sa Israel sa mundong ito. Ito ay ipinangako sa Lumang Tipan. Tulad ng nakita natin sa Awit chapter 2 sa verse 8, sabi doon, humingi ka sa akin at ang mga bansa ay gagawin kong mana mo at ang mga dulo ng lupa ay magiging iyo. Ipinangako ng Diyos na ang banal na haring darating sa Israel ay mamumuno hanggang sa kaduluduluhang mundo. Maraming uri ng ganitong pangako sa Old Testament. Gaya na lamang ni David na sinakop ang kapangyarihan ng mga hintil at na isakatuparan ng iisang kaharian. Si David ang siyang kumakatawan sa Kristo na darating bilang hari ng mga hari. Kaya nga, ang mga Israelita ay sabik na naghihintay sa Mesiyas na darating bilang isang hari. Noong 586 BC, dahil sa kasalanan ng mga Israelita na lumabag sa kautusan at sumamba sa mga Diyos-Diyosan, winasak ng Diyos ang kaharian ng Juda sa pamamagitan ng Babilonya. Sinunog ang Babilonya, yung pong templo ni Solomon at kinaladkad ang mga Israelita patungo sa Babilonya upang mabuhay sila bilang mga bihag sa loob ng 70 taon. At nakabalik sila matapos ang 70 years gaya ng ipinangako. Ngunit patuloy po silang niyuyukuran sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iba't ibang mga imperyo gaya po ng Babilonya, ng Persya, Gresya at Roma sa loob ng mahigit 600 years. Kaya't ang hiling ng buong bayan ay kalayaan. Kapag dumating na ang ipinangakong Mesiyas ng Diyos, sasakupin niya ang Roma, makakamit ang kalayaan ng Israel at itatayo ang kaharian ng Kristo sa mundo. Subalit hindi nila alam na ang layunin ng Diyos ay hindi para sa kalayaan ng Israel, hindi sa pagtatayo ng kaharian ng Kristo sa mundo, kundi sa lahat ng taong ipinanganak kay Adan na lumayo sa Diyos, na nahulog sa kasalanan, nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan at ni Satanas, at nasa kapangyarihan ng kamatayan tungo sa impyerno, ay ang maligtas sa mga ito. Ang layunin ng kaligtasan ng Diyos sa tao ay upang ibigay muli ang buhay ng Diyos. Ihanda ang mga tao na pumunta sa langit at dalhin sila sa walang hanggang langit. Ito ay upang ibigay sa tao ang walang hanggang langit at hindi niya layunin na gumawa ng kaharian sa mundo. Upang magawa ito, kailangang mamatay si Kristo sa krus upang tubusin ang kasalanan ng tao. Ganito ang gawain ng kaligtasan. Ang ebanghelyo ay ipapangaral sa buong mundo at ang lahat ng mga taong pupunta sa langit ay inihahanda
At sa katapusan ng panahon, manunumbalik ang bansang Israel at tunay na mapagtatagumpayan ni Kristo ang mundo at mamumuno si Kristo hanggang sa kaduluduluhan ng mundo. Sa Revelation chapter 20, isang kahariang pinaghaharian ni Kristo sa loob ng 1,000 years. Iyon ang plano ng Diyos. Ikinalat ang mga Israelita sa buong mundo dahil sa pagtanggi kay Kristo, ngunit hindi pa rin nila alam na si Jesus ang Mesiyas na ipinangako ng Diyos, na siyang ipinako at pinatay nila ng kanilang mga ninuno. Meron pa rin silang panghihinayang. Ngayon, tulad ng nabanggit ko noong nakaraan, isang espesyal na biyaya ng Diyos na ikalat sila sa buong mundo. Anong biyaya ito? Alam niyo po, 6 million na mga Hudyo ang namatay noong World War II. Maraming kapigatian, kahirapan, pagpatay ang kanilang naranasan. At saan man sila mapunta ay tinrato sila bilang isang dumi. Kaya anong biyaya ito? Pero sa kanila biyaya yan. Sabi nila, kabaligtaran ang iniisip nila tungkol dito, na sila raw ay ikinalat ng Diyos upang mamuno sa buong mundo. Kaya nga, ikinalat sila sa buong mundo at nagdusa sila sa maraming kahirapan at maraming tao ang namatay. Ngunit hindi ito maikukumpara sa biyayang ibibigay sa atin ng Diyos sa mga huling araw. Sabagat ikinalat tayo upang pamunuan ng mundo, yan ang isip nila. Kaya nga, ang hindi nagawa ni Jesus noon ay sinusubukan nilang gawin sa pamamagitan ng sarili nilang pagsisikap. Kaya ngayon, ang pinakamalaking problema ay ang paghahanda nila ng isang pandaigdigang gobyerno, one-world government, isang mundong pamumunuan ng mga Hudyo. Ito po ang sasabihin ko sa inyo ngayon. Matagal na po itong pinlano ng mga Hudyo. At hindi ba binanggit na yung pong unang Zionist meeting ay ginanap noong 1897 sa Basel, Switzerland, kung saan ang Zion Protocol ay unang nilikha. Sinabi ko po ito sa inyo last week. Ngunit ng panahong iyon, may mga plano na silang sakupin ang buong mundo ng detalyado. At ngayon, pagkatapos po ang mahigit 120 years, malapit nang matapos ang planong ito, naihanda na ang lahat. Nakatala rin po ito sa Biblia na iyon ay talagang mangyayari. Ngayon, isa talaga itong malaking problema. Masigasig na kumikilos ang dyablo. Siyempre, ang dyablo ay kumikilos sa gitna ng mga hintil. Ngunit, alam ba ninyo na ang dyablo ay kumikilos din sa gitna ng mga Israelita na siyang pinili ng Diyos? Kaya ganyan po kumilos ang Satanas. Maging sa Matthew 23 verse 33, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, kayong mga ahas, kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo makakatakas sa kahatulan sa impyerno? Ang iba pong mga tao, pagkatapos basahin ito, iniisip na si Jesus daw ay magaling sa cursing o panunumpa. Tinawag niyang mga ahas at mga lahing ulupong ang mga tao, sabi po. Sa Matthew 3, nakita ni Juan na tagabautismo ang mga Fariseo at mga eskriba na papalapit sa kanya at kanyang sinabi, lahi ng mga ulupong. Kaya sa Matthew 23, punuin nga ninyo ang takalan ng inyong mga magulang. Sa Matthew 3, sabi ni John the Baptist, kayong mga lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang makatakas sa puot na darating? Matatanggap ninyo ang puot ng Diyos. Ngunit nagsalita rin ng ganitong para bagay si Jesus Christ. Subalit hindi ito panunumpa. Sinabi ni Jesus sa isang taong inaalihan ng demonyo, ano ang pangalan mo? Hindi niya tinatanong kung saan mula o saan ipinanganak. Hindi ito ang tinutukoy niya. Kinausap niya ang diablong nasa loob ng taong iyon at sinasabi niya iyon sa demonyo. Ano ang sinabi ng taong inaalihan ng demonyo? Sabi niya, Leon ang pangalan ko sapagkat marami kami. Sabi niya, nung tinanong ni Jesus Christ, yung taong inaalihan, Leon ang pangalan ko sapagkat marami kami. Sabi po nila, Marcos 5 verse 9. Alam niyo po, isang beses po, naranasan kong makitungo sa isang taong inaalihan rin ng demonyo. Isa siyang matandang babae, mas matanda po siya sa akin, nanay po siya ng isang sister. Natanggap ng sister ang Espiritu Santo dahil naligtas po siya. At nung umuwi na po siya, idinilangin niya ang kanyang nanay. Subalit, yung pong demonyo ay pumasok sa kanyang nanay. Maayos ang lagay ng anak, ngunit hindi maayos ang nanay, kaya't nahirapan sila. Di kalaunan ay umalis ang nanay.
Nang makita ko po siya, sabi ko po, may sinasabi ako pero hindi siya makatingin sa akin. Sabi ko, tumingin ka sa akin. Mas matanda sa akin ang nanay na iyon ng panahong iyon. Ngunit talagang hindi siya makatingin ng diretsyo sa akin. Sabi ko, nais mo bang lumabas o hindi? At sinabi niya, lalabas ako. Nilalabanan niya ang dyablo. Ngayon halimbawa po, kung mayroon pong aso at kagagatin ka niya, masasabi mo anak ka ng aso. Sumpa ba yun? Hindi po iyon panunumpa o cursing. Tinatawag mo lang na anak ng aso, yung aso. Kaya nung sinabi kayong mga ahas, kayong lahi ng mga ulupong, sinasabi iyon sa dyablo na nasa relihiyosong mga Hudyo. John 8:44, kayo mula sa inyong amang dyablo, at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. May mga dyablong nasa loob nila at sinasabi ng dyablo ang mga gagawin nila. Ang dyablong ito ay kikilos sa bansang Israel at kikilos siya sa mga huling araw. Kaya kumikilos ang Diyos sa bansang Israel, pero kumikilos din po ang dyablo sa kanila. Kumikilos ang Diyos sa tao at kumikilos din naman ng dyablo sa tao. Matapos na maipangaral ang ebanghelyo sa buong mundo, ang bansang Israel ay nanumbalik na. At pagkatapos ng ikalawang pagdating ni Jesus sa himpapawid at dalhin ng lahat ng mga Kristyano na nasa sanlibutan, magsisimula na po yung 7 years tribulation sa mundong ito. At magkakaroon ng 7 taong kapighatian. 144,000 na mga Israelita ang maliligtas sa loob ng 3.5 taon at pagkatapos ng ikatlong templo ay itatayo sa Jerusalem sa kalagitnaan ng 7 years tribulation at pagkatapos magpapakita na po ang Antichrist. Sa 2 Thessalonians chapter 2, kapag handa na po yung templo, ang Antichrist ay uupo roon at sasabihin niya, ako ang Kristo, at ako ang Diyos. Kasi 2 Thessalonians chapter 2 verse 4, ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos na ipinahayag ang kanyang sarili na Diyos, sabi po. Sa panahong iyon, ang 144,000 na mga Israelita, sila na lamang ang maliligtas, ang ibang mga Israelita ay hindi na magsisisi hanggang sa huli. Sa Revelation 13 verse 12, at ibinigay rito ang dragon, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang trono at dakilang kapamahalaan. Sinabi na dakila ito dahil magpapakita ito, may kapangyarihan at ganap na kalakasan o kapangyarihan ng dyablo. Inihahanda na po ang entablado kung saan magpapakita ang Antichrist. Talagang nag-aalinlangan ako kung paano ko po ito sasabihin sa inyo. Pero talagang mangyayari na po, malapit na pong mangyari ang mga bagay na ito. Nakakagulat ito at matatakot ang ilang mga tao. Gayunpaman, nais ko pong malaman nyo ang mga bagay na ito, bagaman medyo nag-aalinlangan po ako dahil talagang nakakagulat at nakakatakot. Mahirap itong unawain na iniisip kong napakalayo nito, ngunit napakalapit lang nito sa ating mga mata. Kaya dapat po ninyo itong malaman. Kailangan nyo pong malaman ang mga bagay na mangyayari. Kaya ngayon, balikan po natin Awit chapter 2, verse 1. Babasahin ko muli, bakit nagsasabuatan ng mga bansa at sa walang kabuluhan ang mga bayan ay nagpaplano. Bakit nagsasabuatan ng mga bansa? Nasa kanilang puso ang mga gawain ng dyablo, sila ay laban sa Diyos. Alam niyo po, nalungkot noon si Cain nang tanggapin ng Diyos ang handog ni Abel. Ngunit, hindi tinanggap yung kanya. Binago niya ang kanyang mukha sa harap ng Diyos at sinabi, hindi makatwiran ng Diyos. At hinampas niya si Abel upang patayin. Hahamunin rin po ng mga bansa sa mundong ito ang Diyos. Kaya nga sabi, sa walang kabuluhan ang mga bayan ay nagpaplano. Ano ang walang kabuluhang bagay? Noon itinayo nila ang Tore ng Babel bilang huling yugto ng kasalanan. Ngayon itinatayo nila ang kapangyarihan ng tao ngayon.
Ngunit ang tao na lumilipas lamang sa pamamagitan ng hininga ng Diyos ay nagpaplano ng walang kabuluhang mga bagay. Kaya ngayon nagtatayo po sila ng huling tore ng Babel. Lahat ng mga pangulo at hari sa mundong ito ay nagpaplano upang maging isa. At sinasabi sa huling henerasyon na gawin nating isang mundo, one word na lang. Kung ipagpapatuloy natin ito, babagsak ang ating ekonomiya at magkakaroon ng malaking kaguluhan sa politika at sa huli ay magkakaroon ng digmaang nuklear. Kaya't upang makaiwas, gawin nating isang gobyerno na lang upang kumilos tayo ng sama-sama at hindi magkakaroon ng nuclear war. At maaari nating paunlarin ang ating ekonomiya sa halip na gastusin ang ating pera sa mga pambansang pagdedepensa. At magkakaroon ng maayos na mundo at ang buong mundo ay mabubuhay sa kaayusan, sabi po nila. Susundin ito ng lahat ng tao. Kaya nga ang mga pangulo at hari ay isinasagawa na po ito. Kumikilos ang dyablo sa kanilang mga puso. Ito po ang pagpaplano sa walang kabuluhan. Verse 2. Awit 2 verse 2, inihanda ng mga hari sa lupa ang kanilang sarili at ang mga pinuno ay nagsisangguni laban sa Panginoon at sa kanyang binuhusan ng langis. Ibig sabihin nito na tinatanggihan nila ang plano, ang kautusan at dakilang kapangyarihan ng Diyos. Sinusubukan nilang maghari sa buong mundo at ang mga pinuno nagsisangguni laban sa Panginoon at sa kanyang binuhusan ng langis. Si Kristo ang binuhusan ng langis, tama? Alam niyo po, isinulat ang awit chapter 2, 1,000 years bago dumating ang Kristo, sa pamamagitan nito ni David. Ang Kristo na darating matapos ang 1,000 taon, bagaman ang Ebanghelyo ay ibinabahagi sa buong mundo, sila ay laban sa Ebanghelyo at inuusig nila ang iglesia upang gawin ang mundo sa pamumuno ni Satanas bago dumating ang ating Panginoon. Sabi nila, putulin natin ng pera-peraso ang kanilang mga bigkis at itapon ang kanilang mga panali mula sa atin. Nasaan ang plano ng Diyos? Nasaan ang pamumuno ng Diyos? Tignan mo kung ano ang ginagawa namin sa mundong ito. Parang ganyan ang kanilang hamon. Sinusubukan nilang putulin ang plano ng Diyos. Hindi po ba? Nasaan ang pamumuno ng Diyos? Tignan mo kung ano ang ginagawa namin sa mundong ito. Kaya dito sa verse 4, siya na nakaupo sa kalangitan ay tumatawa at ang Panginoon ay kumukutya sa kanila. Talagang katawa-tawa kapag nakikita ito ng Diyos, tama? Hindi ito tumatawa dahil nakakatawa, kundi katawa-tawa ito talaga ang mga tao. Hahawakan sila ng Panginoon na may panlilibak. Mangyayari ito ngayon. Bago ko sabihin ito sa inyo, may ilang mga bagay muna akong sasabihin. Ito ang mga bagay na nangyayari ngayon sa mundo. Ayon po sa 1 John chapter 5 verse 19, sabi, alam natin na tayo sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Tayong mga Kristiyano ay kabilang sa Diyos at ang buong mundo na hindi ligtas ay kabilang sa dyablo upang maging isa. Sinabi ko sa inyo nung nakaraan kung ano ang kanilang ginagawa habang pinapaliwanag ang tungkol po sa Zion na ang mga Hudyo ay kumikilos na sa kanilang plano. At sila po, talagang pamumunuan nila ang buong mundo. Kaya hayaan niyong ipaliwanag ko po ito ng detalyado. Pagpapatuloy sa sinabi ko po last week. Ito po yung mga detalyado. Narinig niyo na po ba yung tungkol sa Bilderberg Conference? Noon pong 1954, isang prinsipe sa the Netherlands ang nanguna sa pamamagitan ni Rothschild. Siya po ang nagtipon sa mga Hudyo sa isang hotel sa Netherlands na tinatawag na Bilderberg upang magpulong. Kaya nagkaroon ng Bilderberg Conference. Matapos noon, nagkaroon na sila ng taunang pagpupulong, isang beses bawat taon. Mga 120 to 150 na piling mga miyembro, karamihan ay galing po sa United States at Europe na mga miyembro. Miyembro ang mga ito ng pangunahing politika, ekonomiya at mga media organizations. Sila po'y nagtitipon-tipon para sa isang lihim na pagpupulong.
Ano po yung ginagawa nila? Sinasabi nilang, isa lamang kaming samahan. Pero tiyak po na hindi ganun talaga. Nagtitipon sila upang magpulong, ngunit nagpupulong sila ng palihim. Hindi nila ito kailanman inilalabas. Ito po ay dahil para sa kanila. Ito po ay isang top secret. Maliit lamang ang bilang nila, ngunit sila ay pinili sa iba't ibang panig po ng buong mundo. At ang kanilang layunin ay upang gawin o isulong yun pong one-world government o isang pandaigdigang pamahalaan. Sila ang mga pangunahing miyembro ng one-world government. Ang kanilang plano ay talagang isinusulong na. At sa tingin ko po, malapit nang matapos ang kanilang plano. At isa pa, binanggit ko rin po sa inyo yung pong tungkol sa Freemason. Binanggit ko rin po yung Illuminati. Ang dalawang grupong ito ay puwersang mga Hudyo. At lahat po ng kanilang mga plano ay talagang patapos na. Kaya ito pong Freemason at yung pong Illuminati, sila yung mga puwersa, grupong Hudyo. Isang grupo na sila ngayon. Ang layunin nila ay ang pagbuo ng one-world government. Ito ang pinaka nakakatakot na underground secret society. Kaya gaya ng sinabi ko noong last week, nag-umpisa sila sa pinakamagaling na Jewish technique, ang paggawa ng bato. At pagkatapos ay napili sila sa buong mundo upang gumawa ng mga bagay mula sa bato. Palihim po silang bumuo ng tinatawag na underground organization na nagplano at nagpaplano na kontrolin ang buong mundo. Hindi ko po alam ng eksakto pero sinasabi nila na ang kasapi daw nito ay nasa halos 5 million na sa buong mundo ayon po sa mga ulat. Around 5 million na po sila. Kaya nga, ang mga politicians, economists, media, military, religious, financial circles, at lahat ng uri ng tao mula sa iba't ibang panig ay nagsasama-sama at nagkaroon po sila ng pagpupulong. Nagbabalak po sila ng malakihang plano para makontrol ang mundo. Yan pong nangyayari ngayon. Plano para po sa isang one-world government. Tingnan po natin sa Revelation, Apocalypse chapter 2, verse 9. Apocalypse chapter 2, verse 9. Babasahin ko po. Verse 9. Alam ko ang iyong kapigatian at ang iyong karalitaan, ngunit ikaw ay mayaman. Alam ko ang paninirang puri ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo, ngunit hindi naman, kundi sila ay isang sinagoga ni Satanas. Sabi dito, ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo. Ang mga Hudyo, sinasabi nila, tayo ang piniling bayan ng Diyos. Lagi po silang nagmamalaki tungkol dito. Ngunit sa katunayan, sila po ay mga peking Hudyo. Sila ay mga Hudyo, ngunit hindi sila ang mga pinili na Hudyo ng Diyos, kundi sila ay isang sinagoga ni Satanas. Si Satanas ay kumikilos sa pamamagitan po ng mga Hudyo. Tingnan din natin, chapter 3, Apocalypse chapter 3, verse 9. Verse 9. Ibinibigay ko sa mga sinagoga ni Satanas na nagsasabing sila'y mga Hudyo at sila'y hindi, kundi nagsisinungaling. Sila'y aking papupuntahin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa at malalaman nilang ikaw ay aking inibig.
Silang mga nasa sinagoga ni Satanas. Nagsasabing sila ay mga Hudyo, ngunit hindi naman, kundi isang kasinungalingan. Si Satanas ay sinungaling. Anyway, ano po ba itong sinagoga ni Satanas? Isa sa katuparan nila ang kanilang mga plano sa pamamagitan ng mga tao. Subalit iyon pong mga naging kasapi ng Freemason, nakakuha sila ng tulong para magkaroon ng mataas na katungkulan sa lipunan. Kung sila ay mga negosyante, talaga pong makakakuha sila ng tulong upang maging matagumpay. May mga taong sumasali sa Freemason na gusto lamang malaman o mag-usyoso kung ano ito. Siyempre, hindi po lahat ay pwedeng maging membro. Iyon lamang pong mga espesyal o mga elite na tao. At lihim silang nakakatanggap ng tulong. Gaya po ng alam natin, maraming mga politiko sa buong mundo ay miyembro ng Freemason, maging mga mamamahayag, mga tao sa finance, maging mga sundalo, at marami pang pong mga iba, miyembro sila ng Freemason. Maging ibang mga relihiyosong tao, religious leaders, na kilala natin, at ang iba naman ay hindi natin kilala, pero miyembro po sila. Ngunit kapag kinalaban nila ang Freemason, matinding parusa po ang matatanggap nila. Nakatala ito sa Protocols of the Elders of Zion. Nakakakilabot po ito at hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo. Kapag sumuway ka, kailangan mong pagbayaran ang mabagsik na parusa. Ito ay para hindi mo sila kayang traidorin o ipagkanulo. Kaya palihim na iniuutos ng mga Freemason sa kanilang mga kasapi ang pagsasagawa ng kanilang mga plano. At lahat po ng mga pinuno na kasapi ay mga Hudyo. Maliban sa mga leader na Hudyo, ay wala nang nakakaalam kung sino-sino pa yung iba pang mga miyembro nila. Pero alam niyo po, sina John D. Rockefeller, Henry Kissinger, George Soros, Ben Bernanke, na naglingkod ng 2 termino bilang chair ng Federal Reserve, at maging si Bill Gates, sila po ang mga pangunahing kasapi ng Freemason sa Amerika. Mga kasapi sila sa isang maliit na secret society na may kapangyarihang itaas o isulong ang tinatawag na one-world government. May kapangyarihan na pagalawin ang mundo gamit po ang kanilang pera, maging ang kanilang otoridad. Kaya gagamitin po nila yung kanilang mga resources, mga pera, upang talagang pagalawin ang buong mundo sa kanilang pera at otoridad. Ano po sa tingin ninyo? Sa tingin nyo po ba, gawa-gawa lamang ito? Hindi po, katotohanan po ito. Si Bill Gates po ay isang taong ubod ng yaman. Gaya ng alam nyo, mayroon po siyang ginagawa ngayon. Nag-quit na po siya at sabi niya gagawa ko ng bagong bagay. Ano po iyon? Patuloy niya po itong sinasabi ayon sa ibang mga tao. Sabi niya kapag natapos ng coronavirus na ito, magkakaroon na ng bagong regulation sa mundong ito at ang New World Order o New Normal ay mangyayari. Bagya ko pong nabanggit sa inyo noong nakaraang linggo, alam nating lahat, mayroon pong 2 pangunahing ideolohiya o kaisipan ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo, may 2 po silang malaking kaisipan. Nasabi ko po ito last week, ngayon na nakalimutan nyo na po ba? Alam natin mayroon silang matinding sama ng loob dahil kaawa-awang pinatay po sila sa loob halos ng 2,000 years sa iba't ibang panig ng mundo. Nais nilang magiganti sa mga hintil kaya hinahasa na nila ang kanilang taba ng pagiganti. Paano po sila gaganti? Pag-iisahin nila ang mundo at itataas ang pandaigdigang gobyerno na kaya nilang kontrolin. At hindi sila magpapakita ng awa. Gagawin nila ang lahat ng paraan upang maisagawa ang pandaigdigang gobyerno o one-world government. Dinala ko po ulit ito pong Protocols of the Elders of Zion.
Nabili at nabasa ko po ito matagal na panahon ng nakalipas, nasa 40 years na po ang nakakaraan. Wala na pong mabibili ngayon na ganito. Ngunit kakaunti lamang po ang nasabi ko sa inyo tungkol dito last week. Ngayon dito po sa 11th protocol, sabi dito, ang mga hindi Hudyo ay gaya ng isang kawan ng tupa. Tayo ang mga lobo o asong gubat. Hindi nyo ba alam kung ano ang ginagawa ng mga tupa kapag umaatake ang mga lobo? Ang mga hintil ang kawan ng tupa, sabi nila, at sila mga Hudyo ang mga asong gubat sa kawan o lobo. Nakasulat po ito sa 11th protocol. Sabi, ipinipikit nila ang kanilang mga mata sa lahat ng mga bagay. Kapag inaatake ng asong gubat ang tupa ay tahimik lamang. Sabi pa po, ang mga Hudyo ay gayon din ang ginagawa. Sabi pa, gaya kung paanong ipinipikit ng tupa ang kanilang mga mata at walang ginagawa habang nilalapas siya ng mga asong gubat, ang mga hindi Hudyo, ang mga hintil, ganun din ang gagawin. At nasa Biblia po ito, Micah chapter 5, Micah chapter 5, verse 8. Micah chapter 5, verse 8. Micah chapter 5, verse 8. Babasahin ko po. At ang nalabi sa Jacob ay magkakasama ng mga bansa sa gitna ng maraming bayan, parang leon sa gitna ng mga hayop sa gubat, parang batang leon sa gitna ng mga kawan ng mga tupa, na kapag siya'y dumaan, yumapak at lumapa, at walang magligtas. Itataas ang iyong kamay sa iyong mga kaaway at lilipulin ang lahat ng iyong mga kaaway. Naisulat po ito 2,600 years na ang nakaraan sa pagitan po ng 2,500 to 2,600 years. Ano po ang sinasabi? Sabi ang Jacob. Ito po ay tumutukoy sa Israel. Ang nalabi sa Jacob, silang mga nalabi sa huli. Ang mga nalabi sa Jacob, sa Israel, sa gitna ng mga hintil, sa gitna ng maraming bayan. Ang bansang Israel ay ikinalat sa iba't ibang panig ng mundo at maging ngayon nasa 2/3 ng buong populasyon ng mga Hudyo ay nakatira sa iba't ibang panig ng mundo. Sabi, sa gitna ng mga hintil, sa gitna ng maraming bayan, sapagkat sila ay ikinalat. Parang leon sa gitna ng mga hayop sa gubat, parang batang leon sa gitna ng mga kawan ng mga tupa na kapag siya'y dumaan, yumapak at lumapa at walang magligtas. Kaya sa gitna ng mga hayop sa gubat, parang batang leon. Hindi po matanda, batang leon sa gitna ng mga kawan ng tupa na kapag siya'y yumapak at lumapa. Kaya kakainin nila ang mga tupa at aapakan. Nakita nyo na ba kung paano po umaatake ang leon sa ibang hayop? Wala silang itinitira sa kawan ng mga tupa. Wala silang pakialam. Kaya walang magligtas, sabi po. Walang makapagliligtas mula sa mga batang leon. Itataas ang iyong kamay sa iyong mga kaaway at lilipulin ang lahat ng iyong mga kaaway. Hahayaan din po ito ng Diyos? Ngunit bakit po? Matagal ko po itong pinag-isipan. Bakit ito hahayaan ng Diyos? Alam niyo po, itinaas niya ang kamay ng mga hintil laban sa mga Hudyo na nagkanulo kay Kristo. Tama po. Ang mga hintil na pumatay sa mga Hudyo ay mga Kristyano ba? Hindi po. Mga hintil sila na hindi mananampalataya. Pinatay nila ang mga Hudyo ng walang awa. Ang mga hintil na hindi magsisisi hanggang sa huli, silang mga hindi magsisisi hanggang sa huli habang ipinapangaral ang Ebanghelyo, ay hahatulan ng malupit at gagamitin ng Diyos ang mga Hudyo. Tingnan niyo po, paano ito naging kagaya ng nasa Biblia? Magkaparehas ang sinabi. Tinatawag nila ang kanilang sarili na mga asong gubat o leon at ang mga hintil bilang mga tupa. Na ibig sabihin po, kakainin nilang lahat. Kaya bang makipaglaban ng tupa sa asong gubat? Pipikit lamang po yan, walang magagawa.
Babasahin ko pa po, sabi pa po, tayong mga Hudyo ay ikinalat sa iba't ibang panig ng mundo at hindi natin maisa sa katuparan ng layunin ng pagkukontrol sa mundo sa pamamagitan ng diretsahan o ang pag-atake ng harapan. Kaya, dapat tayong gumamit ng pasikot-sikot na estratehiya. Ang pagkatatag ng Freemason, isang tagong samahan ng mga Hudyo, ay dahil po ito ay hindi alam ng mga hintil ang layunin to, maging ang pag-iral nito. Nakasulat na gagamit sila ng paikot-ikot na estratehiya. Kaya meron po silang gagamitin na paikot-ikot na estratehiya. Sinasabi pa po, ang pagkatatag ng Freemason, isang tagong samahan ng Hudyo, ay dahil dito, na ibig sabihin ay upang maisagawa ang kanilang estratehiya. Sabi po, ibinigay ng Diyos ang pagpapala sa atin na bayang pinili at ikinalat niya tayo sa buong mundo. Ang diaspora ng mga Hudyo ay parang naging kapigatian, ngunit sa katunayan, ito ay isang makahulugang kalooban ng Diyos at pasimuno ng pagkontrol ng buong mundo. Gaya ng inaasahan, ang pundasyon ay nakahanda na. Kailangan lamang nating magtayo ng gusali doon. Ibig sabihin po nito, pinagpala sila ng Diyos at ikinalat sa iba't ibang panig ng mundo. Tinanggap nila ang kahirapan, ngunit ito raw po ay isang makahulugang kalooban ng Diyos para sa kanila. Sinabi nila na tinanggap nila ito upang maisagawa ang pagkontrol ng mundo. Kaya ba itong gawin ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang sariling otoridad? Kaya ito po ay dakilang salita. Anyway, mainam pong mabasa nyo ito kung may oras po kayo. Noon at ngayon, kapag inilalathala ang librong ito, inaatake talaga ng mga Hudyo at sinusunog nila ang librong ito. Ayaw nilang ipagbili sa lahat, yung mga may kopya. Ayaw nilang mapunta ito sa mga bookstore, kaya pilit nilang inaalis o nililinis po ito. Hindi natin alam kung gaano ang pagsisikap nila na talagang mawala ang aklat o librong ito. Ngunit hindi nila magawa sapagkat isa itong malaking issue. Sinasabi ng mga tao pagkatapos po nilang mabasa ito, ay wag naman sana, sabi po nila. Itutuloy ko po ang pagbabasa. Sa hindi pagpapaalam sa kanila ng katotohanan, nagdadala tayo ng isang malaking libangan. Bigla na lang sa mga dyaryo, dahil ng entertainment at sports, doon mababaling ang atensyon at lalabas ang mga testing. Ang mga entertainment na ito ang magbabaling ng interes ng mga tao sa kahirapan sa politika. Ang mga tao ay magiging malaya at mawawalan ng kakayahan na mag-isip sa kanilang mga sarili at iisipin lamang nila kung ano ang gusto nating isipin nila. Ibig sabihin, aalisin po nila ang pag-iisip ng mga Gentiles hintil. Gagawin nilang mga mangmangang mga hintil. Gagawin nilang gaya sa hangal ang utak ng mga hintil. Alam natin, mayroon pong tatlong 3S policy. May 3S policy po ang mga Hudyo. Ito po ang sports, screen, at sex. Naisulat na ito bago pa man naimbento po yung telebisyon. Maliban sa nilalamang ito, meron po bang iba? Magpapakita sila ng larawan. At ang mga tao ay hindi na mag-iisip kapag nakita nila ang larawan. Ano po ito ang larawan na binabanggit? Ang ibig sabihin po nito ay ang movie industry sa mundo ngayon. Titignan lang ng mga tao yung panunood sa movie. Nasa halos 85% po nito, ang movie industry ay gawa ng mga Hudyo.
Gumagawa ng mga pelikula ang mga Hudyo, ngunit hindi nila pinapanood ang kanilang mga anak. Sinasabi nila, huwag kayong manood sa TV, ito ay isang walang kwentang kahon. Gayon po iyon. Kaya ang mga tao ay hindi na nag-iisip habang nanunood. Nagiging bobo po sila. Pasensya na po sa term, hindi na nag-iisip at nawawala ang kanilang pagiging malikhain. Hindi ba nagiging ganyan ang mga tao ngayon? Nakatingin lang sa kanilang phone. Hindi na nag-iisip, mula po sa bata hanggang matatanda, nakatingin lamang yan sa kanilang cellphone dahil maraming nakakaingganyong mga bagay. May mga kumpanya po na ang gawain ay mag-imbento ng mga bagong bagay. Sila po ngayon ay nag-aalala kasi ang kanilang mga empleyado ay hindi na ginagamit ang mga utak. Kaya ang ibang kumpanya, kinukuha yung cellphone ng kanilang empleyado. Tinatago muna ito habang oras ng trabaho nang sa gayon ang empleyado ay maging productive sa isang bagay. Kaya ganyan po ang ginagawa nila. Sunod po ay ang sports. Gumawa sila ng larangan ng sport at ginagawa nilang baliw dito ang mga tao. May mga tao pong hindi nag-e-exercise pero nababaliw sa soccer. Sabi nila, wow, goal! Tapos namatay. May mga taong na-heart attack dahil po sa goal. Nababaliw talaga sila. Yan ang nangyayari. At sunod po, pinagduduldulan po nila yung pangatlong S, yung sex. Ang sex industry, binubulok nito ang utak ng tao. Ginagawa ng mga Hudyo na ganito ang mga tao at wala silang pakialam. Sunod po ay ang 13 hanggang 14 protocol. Sabi dito, sa oras na nabuo na ang pagkontrol natin sa mundo, hindi natin hahayaan ng anumang relihiyon, maliban ng monotheism. Ito po yung iisang Diyos. Kapag nasimulan na nilang pamunuan ng buong mundo, hahayaan lamang nilang sampalatayanan yung pong tinatawag na monotheism, nang ibig sabihin ay iisang Diyos. Sasabihin nila na naniniwala sila sa Diyos, ngunit sa katunayan peke po ito. Ngunit sasabihin pa rin nila, naniniwala kami sa Diyos. Sabi pa po dito, ito ay sapagkat magkakasundo tayo sa iisang Diyos lamang at tayo magiging kanyang piniling bayan at sa pamamagitan ng Diyos, ang ating kapalaran ay may ugnayan sa kapalaran ng mundo. Kaya dapat nating wasakin ang ibang relihiyon. Yan po ang sabi dito. Ang Kristyanismo ang kinapupuutan po ng mga taong ito. Hindi ko na po matatapos basahin ang part dito at susunod na lang po sa 15 protocol. Sabi dito, kapag tayo sa wakas ay tiyak na nakarating sa ating kaharian sa pamamagitan ng tulong ng kudita na inihanda sa lahat ng dako para sa isa at sa kaparehong araw, matapos na tiyak na kilalanin at kakaunting panahon na lamang ang kailangang lumipas bago maganap iyon, marahil ay 1 siglo lamang. Binanggit po 1 siglo at ito pong aklat na ito na isulat 120 years na ang nakalipas. Ngayon po, hindi ko na po ulit matatapos yung part na yon. Dito naman po, babasahin ko pa. May nakasulat dito, at ang mga sangay na ito ay maisa sa ilalim sa isang pangunahing pamumuno. Tayo lamang ang nakakaalam at para sa lahat ay tiyak na hindi nila alam na bubuuin ng mga marurunong na matatanda. Ang mga sangay ay magkakaroon ng mga kinatawan na mga maglilingkod upang salain ang nabanggit na mamumuno ng masonry na kung saan sila ang magtatalaga ng mga hudyat at mga programa. Kaya mayroon pong mga Freemasons, ngunit ang kanilang mga pinuno ay kakaunti. Kakaunti lamang sa kanila ang magiging leader. Narito pa po ang iba. Sabi po,
Kapag tumindi ang kaguluhan sa mundong ito, ay ibig sabihin ay kailangan nating palalain ang gulo upang mawasak natin ang kanilang matinding pagkakaisa. Ngunit, kung ganito po yung plano nila, sabi pa, ngunit kung magkakaroon sa kalagitnaan ng sabwatan, kung gayon ang magiging ulo ng sabwatan na iyon ay walang iba kundi ang ating pinagkakatiwalaang lingkod. Sabi pa po nila, natural lamang na tayo at wala nang iba ang mamumuno sa gawain ng mga Mason sapagkat nalalaman natin kung saan tayo patutungo, alam natin ng pangwakas na ang layunin ng bawat anyo ng gawain na kung saan ang goyim ay walang nalalamang anuman, kahit ang agarang epekto ng pagkilos na inilalagay nila mismo sa kanilang sarili. Kadalasan, ang panandaliang pagbibilang ng kasiyahan ng kanilang sariling opinyon sa pagsasakatuparan ng kanilang sariling kaisipan nang hindi napapansin na ang kanilang pagkaunawa ay hindi nagmumula sa kanilang sarili kundi dahil sa ating panunulsol sa kanilang pag-iisip. Ang goyim ay pumasok sa sangay dahil sa kanilang pag-uusisa. Kaya mayroon pong sinasabi na gaya nito. Ginagamit nila bilang instrumento ngayon yung mga hintil. At sabi po, hindi na natin nabibilang ang mga biktima ng binhi ng baka ng goy. Bagaman isinakripisyo na natin ng marami sa atin. Marami pong sinasakripisyo ang mga Hudyo. Sabi pa po, binigyan na natin sila ng mga posisyon sa mundo na kahit sa panaginip ay hindi nila kayang maabot. Kung ikukumpara natin ay maliit lamang ang bilang ng mga biktima na mula sa atin upang maingatan ang ating nasyonalidad, pagkakakilanlan mula sa pagkawasak. Ibig sabihin ay nagsakripisyo ang mga Hudyo, ngunit mayroong higit na kaganapan kaysa dito. Nagsasacrifice po sila. Pero kaunti pa lang para sa paghahanda. Sabi pa po, ang kamatayan ang hindi maiwasang katapusan para sa lahat. Mas mabuti na dalhin ang katapusang iyon na malapit sa mga taong nais humadlang sa ating mga gawain kaysa sa ating sarili para sa mga tagapagtatag ng ating gawain. Humadlang, may mga taong nais humadlang sa ating mga gawain. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang kamatayan ay dumarating sa lahat. Sunod, sabi, mas mabuti na dalhin ang katapusang iyon na malapit sa mga taong nais humadlang sa ating mga gawain. Ibig sabihin po na mabilis itong gagawin ng mga Hudyo kahit na ibuwis pa ang buhay ng mga hintil. At sabi po, kapag inilagay na sa sagradong ulo ng hari ng Israel ang korona na inihandog sa kanya ng Europa, siya na ang magiging ulo ng buong mundo. Kaya mayroon po silang sagradong ulo ng hari ng Israel. Ilalagay yung korona. Ibig sabihin na ang hari ng Israel ay magmumula sa Europa. At siya po ay ang Antichrist. Kasi sabi dito, kapag inilagay na sa sagradong ulo ng hari ng Israel ang korona, ulo ng buong mundo, sa Apokalipsis, ang kapangyarihan ng Antichrist ay nagsalita. Sa Revelation 13 verse 1, nakita ko ang isang halimaw na umaahon sa dagat, may 10 sungay at 7 ulo. Ito po ang puwersa na mula sa Europe. Kailangan nating makita ng mabuti ang kapangyarihan po ng EU ngayon. Dito po pinagpapatay noon ang 6 million na mga Hudyo. Kasi sinusubukan pong magtayo ng mga Hudyo ng mga puwersa na sasakop sa buong mundo sa mga lugar kung saan pinagpapatay sila noon. Ngayon po ay halos nasa kanila na ang lahat dahil sa kanilang napakalaking kapangyarihang pang-ekonomiya. Ang mga Hudyo po ang nagpapatakbo ng ekonomiya ng Amerika.
At gayon din po sa Europa. Mas marami po sa Europe. Nabasa ko po ang aklat na ito. Gayunpaman, ito po ay masyadong seryoso. Kaya kontrolado na po nila. At mahirap na po itong maiwasan. Sabi pa po, ang aming hari ay magkakaroon ng maraming pakinabang sa mga tao gamit ang magagandang salita. Ito'y gagawin sa kanila na kung saan ito'y katanyagan, kasabay nito ay ipapamahagi ito sa buong mundo. Ibig sabihin nito na ang hari na manggagaling sa Europa ay patuloy na kukonekta sa mga tao at mabilis na kakalat sa buong mundo ang katanyagan. Grabe po ito, kaya nilagyan ko po ito ng marka. Hanapin ko po muna, nandito yon. Ito po yung number 20 na protocol. Nilagyan ko po ng marka dahil gusto ko pong basahin sa inyo. 20th protocol, sabi po dito, dahil sa amin ay nagkaroon ng economic crisis para sa Goyem, walang ibang dahilan kundi para magkaroon ng salapi. Malaking halaga ang naglaho, pagkuha ng pera mula sa mga states na patuloy na pinipilit kunin mula sa mga parehong kapital para sa pautang. Ang mga pautang na ito'y pabigat na pinansyal ng mga state na may kasamang interest at ginawa silang alipin ng mga kapital na ito. Pinamunuan ng mga Hudyo ang kaugnayan o ugnayan ng gobyerno ng iba't ibang bansa. At sabi po, ang problema sa salapi ay kakabit ng problema sa pagdami ng populasyon. Kaya magkakaroon ng problema sa pera. Ibig sabihin nito'y pagbabago ng pananalapi. Kaya kinukuha na po nila lahat at ito po ay papalitan. Pagbabago sa pananalapi. Kaya't inalis nila lahat ng ginagamit nating salapi, gumawa ng bagong pera, electronic money, at marami pang iba. Ilalagay ang tanda pagkatapos saan po? Sa kanang kamay o sa noo. Gamit yon upang walang magbenta at bumili kung wala yung tanda. Handa na po ito ngayon. At ito po ay nasa ika-23 na protocol. Sabi po dito, pinabagsak nila ang lahat ng social order upang maitayo ang dating trono ng hari ng mga Hudyo, ngunit mangyayari ang party nila sa oras na dumating na ang kanyang kaharian. At pagkatapos ay kinakailangang alisin sila sa kanyang landas. Dapat ay walang maging sagabal. Kaya magiging madali sa amin na sabihin sa lahat ng tao sa mundo, magbigay pasalamat sa Diyos at lumuhod sa Kanya ang mga may tatak ng kapalaran ng tao, kung saan ang Diyos mismo ang nanguna sa Kanyang bituin. Walang iba liban sa Kanya ang makapagpapalaya sa amin sa unang kalaban at kasamaan. Kaya ito po ay yung pong nasa 23rd protocol. At sabi po dito, luluhod sila sa Kanya na may mga tatak, kung saan ang Diyos mismo ang nangunguna sa Kanyang bituin. Ang 23rd protocol po, hindi dapat ito magpatuloy. Ito ay terribleng plano ng mga Hudyo, ngunit sandali lamang ito. Mayroong plano ang Diyos. Kung babasahin po natin yung talagang plano ng Diyos, sa Gawa chapter 1 verse 6, matapos muling mabuhay si Jesus, tinanong siya noon ng kanyang mga alagad. Sabi nila, Panginoon, ito ba ang panahon na panunumbalikin mo ang kaharian sa Israel? Ibig sabihin, tatalunin mo ba ang Roma at gagawing malaya ang Israel? Dahil dito, kaya ka muling nabuhay? Yun ang mga tanong nila. Nung oras na yun sumagot si Jesus, hindi ukol sa inyo na malaman ng mga oras o
ang mga panahon na itinakda ng Ama sa pamamagitan ng kanyang sariling otoridad. Opo, dapat manumbalik ang Israel. Manunumbalik ang Israel at magiging malaya sila. At ang kaharian ni Kristo na maghahari sa buong mundo ay maitatatag ayon sa Revelation chapter 20. Gayunpaman, ang oras o panahon ng Ama ang nagtalaga na ang ebanghelyo ay ipapangaral mula sa Jerusalem hanggang sa dulo ng mundo bago maging malaya ang Israel. Matapos maikalat ang ebanghelyo, saka pa lamang manunumbalik ang bansang Israel. Gayunpaman, naikalat ang mga Israelita sa buong mundo ayon sa salita ng Panginoon, at patuloy silang pinagpapatay sa loob ng 1,900 years at naging malaya po sila noong May 14, 1948 biglaan. 72 years na po ang nakalipas simula nang maging malaya ang Israel. Ngayon, ang henerasyon ng mga Hudyo ay dumating. Alam niyo po ba ito? Pero sa 3.5 years, bago dumating muli si Jesus, darating ang Antichrist. Pagkatapos dumating ni Jesus sa himpapawid, papasok na po yung pong 7 years tribulation. At kalahati ng isang panahon ng 7 taon na kapigatian, magpapakita na po si Antichrist. Sa unang 3.5 years, ay itatayo po muli ang ikatlong templo. Kasunod nun, ang Antichrist ay mamumuno sa buong sanlibutan sa loob po ng 3.5 years. At hahatulan ng Diyos ang mundong ito sa katapusan po ng 7 years tribulation. Kung titignan niyo po sa Luke chapter 4, verse 5, nung sinubok po si Jesus sa ilang, ipinakita ni Satanas ang mundo, sanlibutan sa kanya. Sabi po, at sinabi sa kanya ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihang ito, at ang kaluwalhatian nila, sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibinibigay ko kung kanino ko ibig. Sinong nagbigay? Ibinigay ito ni Adan, isinuko ni Adan kay Satanas. Kaya, ang Satanas ngayon ang namumuno dito. Kaya't kung sasamba ka sa akin, ang lahat ng ito ay magiging iyo. Kaya sino mang sumamba kay Satanas ay makukuha ang lahat ng ito. Kaya patuloy na kumikilos ngayon si Satanas. Namumuno sila sa buong mundo ngayon. Kung sasambahin siya, ibibigay sa kanya ang lahat ng ito. Tingnan natin. Apocalypse chapter 13. Verse 2. Babasahin ko po. At ang halimaw na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, at ang kanyang paa ay gaya ng sa oso, at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At ibinigay rito ng dragon ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang trono at dakilang kapamahalaan. Isang nilalang lang ito pero kagaya siya ng 3 halimaw. Ito ang Antichrist. Hindi siya hayop na gumagapang. Siya'y kasing lupit ng oso, mabilis gaya ng leopardo, at kasing lakas ng leon. Ibinigay rito ng dragon ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang trono at dakilang kapamahalaan. Kaya ang dragon ay si Satanas. Magpapakita siya na may abilidad at kapangyarihan sa pamamagitan ni Satanas. Gaano kalakas? Siya po ang Antichrist. Sa verse 3, Revelation 13:3, ang isa sa mga uli nito ay parang pinatay, ngunit ang sugat nito na ikinamamatay ay gumaling, at ang buong lupa ay namamanghang sumunod sa halimaw. Naipangaral ang ebanghelyo sa buong mundo sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. On the other hand, ang Antikristo ay mamamatay rin dahil siya ipapapatay o kagaya ng gayong pangyayari, halos mamatay siya, subalit ang kanyang sugat ay gagaling, sabi po dito, at sa panahong iyon ang buong mundo ay magugulat, kaya susunod sila sa Antichrist. Verse 4, ang mga tao ay sumamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan sa halimaw, at sinamba nila ang halimaw na sinasabi, sino ang katulad ng halimaw at sino makakalaban dito? Ang dragon, si Satanas, ay magbibigay ng kapangyarihan sa halimaw. Hinayaan niya ang mga tao na sambahin ng dragon at ang halimaw. Verse 5, ang halimaw ay binigyan ng isang bibig na nagsasalita ng mga palalong bagay at ng mga kalapastanganan, at pahintulutan siyang gumamit ng kapangyarihan sa loob ng 42 buwan.
Ang halimaw, ang Antichrist, ay magsasalita ng mga dakilang bagay. Ang dakilang salitang ito ay nasa libro ni Daniel chapter 7. Siya ay magsasalita ng mga dakilang salita. Siya ay magsasabi ng matitinding mga bagay. Sabi niya, ako ang Diyos, ako ang Kristo. Ito ay dakilang mga bagay. Pamumunuan ko ang buong mundo. Magbibigay ako ng kapayapaan. Gagawa ko ng langit sa mundong ito. Sasabihin po niya yan. At paglapas ng sasabihin niya, ako ang Diyos, ako ang Kristo. Siya po ay gagawa sa loob ng 42 buwan. 3.5 years. Si Jesus Christ, 3.5 years din po ang kanyang ministry. Ang Antichrist ay narito na po sa mundong ito. Maaring tinatago po siya kung saan man. Kaya siya po ay mamumuno sa mundong ito sa loob ng 3.5 taon. 42 buwan. Sa verse 7, ipinahintulot din sa kanya na makipagdigma sa mga banal at salilupigin. Binigyan siya ng kapangyarihan sa bawat angkan, bayan, wika at bansa. Kaya ipinahintulot po sa kanya na makipagdigma sa mga banal at salilupigin. Ibig sabihin po ng mga banal na ito ay ang 144,000 na mga Israelita na naligtas sa unang 3.5 taon ng 7 years tribulation. Lahat sila ipapatayin sa pamamagitan ni Antikristo, pupugutan sila. Sila ay magiging martir. Hinahayaan po sila ng Diyos na tumanggap ng ganon. Binigyan siya ng kapangyarihan sa bawat angkan, bayan, wika at bansa. Ibig sabihin po nito, ang one-world government na siyang pamumunuan ni Satanas, nariyan na. Sa John 12:13, ngayon ang paghatol sa sanlibutang ito, ngayon ang pinuno ng sanlibutang ito ay palalayasin. Ang kapangyarihan at ang pamamahala sa mundong ito po yung pamumuno. Siyang nakaupo sa himpapawid, pagkilos po ito ni Satanas. Kaya binigyan siya ng kapangyarihan sa bawat angkan, bayan, wika at bansa. Apocalypse 13 verse 8, at ang lahat ng naniniran sa lupa ay sasamba sa kanya. Ang lahat na ang pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinaslang buhat ng itatag ang sanlibutan. Ang mga taong ito na hindi nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, ito po ay mga hindi ligtas. Sila ang mga sasamba kay Satanas. Tingnan din natin, Apocalypse 13:15, at ito'y pinahintulutang makapagbigay ng hinanga sa larawan ng halimaw upang ang larawan ng halimaw ay makapagsalita at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng halimaw. Kaya siya po ay gagawa ng Diyos-Diyosan, magbibigay buhay sa mga ito. At pagsasalitain ang mga ito at ang buong mundo po talaga ay mababaliw. Ang taong hindi sasamba sa halimaw na ito o sa Antichrist ay papatayin. Kaya nakakatakot po. At ito po talaga ang mangyayari. Ito po ay nakakatakot na pangyayari. Subalit ang problema ay itong nakakatakot na pangyayaring ito ay dumarating sa atin at mabilis na po na dumarating. Ito po ay tunay na mangyayari sa pagdating po ng panahon, sa panahon natin. Ito pong mga salitang ito ay matutupad sa ating panahon. At syempre, darating muna ang Panginoong Yesus sa mga ulap sa harapan nating lahat. Ibig sabihin po nito na tayo, na mga na-born again, ay makakatagpo ang Panginoong Yesus sa lalong madaling panahon. Huwag niyo pong isipin na matagal pa. Walang kabuluhan kapag ganyan. Malapit na po. Kaya dito po sa verse 16, at ang lahat ng hamak ang takila, ang mayayaman at ang mga dukha, ang mga malaya at ang mga alipin ay pinalagyan ito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, upang walang sino mong makabili o makapagbili. Maliban ang may tanda sa makatwid ay ang pangalan ng halimaw o ang bilang ng pangalan nito. Ngayon lahat po ay dapat na tumanggap ng marka sa kanang kamay o sa noo. Hindi sila makakabili o makakabenta kung wala ito. Ito may kaugnayan sa ekonomiya. Ang mga hindi sasamba sa halimaw ay mapupugutan po ng ulo. Gaano na lang pong nakakatakot ang panahon natin ngayon. At ngayon, ang mga perang ginagamit natin ay hindi na kailangan pa. At sa pagdating ng panahon, maging ang mga cards ay mawawala na rin po. Hayaan niyo pong ibuod ko ang isang balita nitong nakalipas na ilang araw. Sabi po, hindi na tayo gagamit ng passport sa mga paliparan. Sa pasukan po ng airport, sa simpleng pagsuri lang po ng fingerprint, tayo po ay makakapasok na ng kusa. Sinubukan ko po ito at ito po ay talagang napakadali. Hindi na po talaga natin kailangan pang pumila. Inilalagay lang po yung fingerprint, ang aking passport, ang aking daliri sa scanner.
Subalit kung gagamitin natin ang ating daliri ngayon, alam natin may coronavirus at ito po ay problema. Kung ilalagay lang po natin ang ating daliri, malapit dito, makikilala po tayo nito. Ito pong lahat ay mangyayari sa ngayon. Kaya tayo po ay lalapit na lang sa sensor o ang mga tao. Lahat po ay mabilis na nagbabago, di po ba? Mga kapatid, ang mga salita pong ito, 1,900 years na po ang nakakalipas, isinulat. At ngayon, ang mga salitang ito ay tunay na nangyayari. Ang panahon po ng Antichrist ay inihahanda na po at ito po ay malapit nang mangyari. Marami pa po akong gustong sabihin sana sa inyo, subalit sa palagay ko po dapat pong magpatuloy na lang sa susunod. Hindi ko pong magagawang magpatuloy ngayon. Kailangan ko pong huminti ngayon. Hindi pa rin kayo nanananghalian, alam ko po yan. Kailangan po ninyong umuwi ng maaga dahil alam ko gutom na po kayo. Sana tayo ay makapaghanda na ng lunch para sa lahat sa susunod. Subalit kontrolado pa rin po kasi tayo. Kaya pakiusap, unawain po natin ang isa't isa sa sitwasyong kagaya po nito. Ngayon, manalangin na po tayo. Aming Amang Diyos na mahabagin, salamat po Panginoon sa inyong biyaya ng pagliligtas sa amin at paggabay sa amin upang paglingkuran kayo at ang iglesia at sumunod sa inyo para sa ebanghelyo ng Panginoon. Salamat po sa pagpapaunawa sa amin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga bagay na magaganap sa mga huling araw na naisa sa katuparan na po sa harapan ng aming mga mata. Ang dahilan ng pagpapakita ninyo nito sa amin ay upang malaman namin kung ano ba ang dapat na buhay namin at upang lubos na maghanda sa inyong nalalapit na ikalawang pagdating at upang gabayan kami upang aming maunawaan kung ano ang dapat naming gawin at lubos na gawin ang aming mga misyon sa mga huling araw. Pakiusap, hawakan niyo po kami ng inyong mga salita ng husto at gabayan po ninyo ang lahat sa amin upang walang singman sa amin ang maligaw mula sa inyong biyaya. Kayo po ay malapit ng dumating Panginoon at pakiusap, ihanda niyo po ang lahat sa amin. Tulungan at samahan ninyo kami sa aming mga misyon sa pangangaral at sa paghahanda sa Bible Seminar at Summer Retreat. Samahan niyo po kami sa mga gawaing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.